Nagtipon-tipon ang mga kababaihan, women's rights advocates, maging ilang biktima ng panggagas. Dinahin ang naging payag ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte kaugnay sa isang rape victim. Sa kabila ng paghingi ng paumanhin ng alkalde sa kanyang mga naging pahayag, hindi ito tinanggap ng grupo. Anila, ang mga ganong pagbibiro ay nagiging bahagi ng rape culture sa bansa. Si Jervis Manahan sa detalye. Kamakailan lang, naging social media ang biro ni presidential aspirant at Davao City Mayor Rodrigo Duterte tungkol sa isang Australianang misyonaryo na ginahasa at pinatay noong taong 1989. Bahagi ng biro ay nagsasabing maganda ang babae, mukhang artista sa Amerika, at sayang at dapat daw ay mayor ang nauna. Mabilis umani na batikos ang naturang biro at agad itong kinondena dahil sensitibo raw ang issue at nilalabag daw nito ang dignidad ng mga kababaihan. Dahil dito, nagtipon-tipon ang mga grupo ng mga babae sa Miriam College Environmental Science Institute para kondenahin ang rape joke ng alkalde. Tinawag nila itong abusado sa kababaihan, abusado sa kapangyarihan. Dumalo rito ang ilang personalidad gaya ng dating senador na siya ring may akda rape law na si Senadora Leticia Ramos Shahani, ang kilalang women's rights advocate na si Lea Navarro, ang mga mag-aaral ng Miriam College at ilang madre at mga biktima ng rape. Lahat sila kinokondena ang naging biro ni Duterte na nagiging bahagi raw ng rape culture sa bansa. I am really appealing to you, if you don't like Duterte's to rise up again, let us learn how to talk to each other in a civilized way, in a legal way, and as fellow Filipinos, to really make this country a real democratic forum. Si Tricia Leon, naging emosyonal pa ng alalahanin ang pagiging biktima ng rape. Bilang babae at bilang isang rape survivor, mariin kong kinokondena. Naging biro ni Mayor Rodrigo Duterte patungkol sa nagahasa at napatay na Australian lay minister na si Jacqueline Hamel. Isa naman ang human rights advocate na si Rene Karunungan sa mga taong nabuli ng mga taga-suporta ni Duterte sa social media. Nag-post kasi siya sa Facebook ng isang komento laban at kasunod nito, tumanggap na siya ng daan-daang death at rape threats. Ngayon, balak na niyang kasuhan ang mga taong nambuli sa kanya. I think the message is we go back to our humanity and to our values. Far from political. Parang hindi na nga to usaping political. Usapin na to ng pagkatao mo, ng pagiging tao mo. Bakit ang daling sabihin ng mga tao ngayon na papapatay kita or ipaparape kita? Sinasabi ba yan ng taong may values? Naglabas na ng apology ang kampo ni Duterte para sa mga taong nasaktan ng kanyang biro. Anya, hindi naman niya hangad na bastusin ang mga babae at ang mga biktima ng rape. Nangako rin siya na poprotektahan ang buhay ng mga kababaihan at mga pamilya sakaling manalo siya sa Pero hindi ito tinanggap ng mga kababaihan. We talked about this earlier. Apology not accepted because not a proper apology was made. Di na mga kababaihan, hindi dapat ginagawang biro ang panggagahasa, kaya naman balak nilang magsampa ng kaso laban kay Davao City Mayor Rodrigo Duterte dahil ang mga sinabi daw niya ay labag sa dignidad ng mga Pilipina. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jervis Manahan.